Okay, magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan, mga kabukid. So, mayroon na naman tayong balita. Tingnan nyo, ang bulsa napunta. Ayan, napunta sa bulsa ang flood control. Kung hindi nabangga ng barko, ang flood control, hindi sana magkabaha. So, ayan guys, talagang buhol-buhol na yung mga sagot nila. So, pakinggan muna natin yung malupit na banat ni Attorney Harry Roque. Hindi po ako naniniwala na 1 billion a day in flood control budget, hindi maiibsan ang pagkabaha sa Maynila. Para bagang linagay lang nila yan na sa budget para sa flood control at wala naman pong nangyari at mukhang napunta lang sa bulsa ng kung sino-sino. So, ayun guys, napakinggan nyo si Attorney Harry Roque, teaser pa lang yan. So, ipi-play natin yung buong video na ang flood control na budget ay halos po umaabot ng 1 billion a day. Imagine, saan napunta yun guys? Saan napunta yan mga kababayan? Siguro kung ginamit talaga yan, yung budget na yan, hindi na, imposible. Mayroon talaga tayong makikita dyan. At mababawasan yung mga ganyang baha. Pero, ang nangyari, binangga ng barko ang flood control budget. Tingnan nyo talaga yung kalukuhan ng mga sagot ng mga praning, mga hay, o di ba, mga sabog. Binangga na ng barko, nawala ng flood control. So, pakinggan natin yung buong balita. Okay, Jade, pasok! Pag-usapan muna natin itong tungkol nga sa flood control projects, lalo at kasunod nga ng mga pagbahang nangyari dito sa Metro Manila. Itinanggi nga ng MMDA ang kumakalat sa social media na may 787.6 billion pesos na budget ang ahensya para sa flood control project. Samantala, walang direktang sagot ang DPWH kung may tsansang magiging flood-free ang Metro Manila. Narito balita ni President Cataro. Nitong huling State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinagmalaki nito na umabot sa mahigit 5,000 flood control projects ang natapos ng kanyang administrasyon at marami pang ginagawa sa buong bansa. Subalit ilang araw matapos ang SONA, nilubog sa baha ang National Capital Region at Karatig Bayan matapos ang paghagupit ng habagat kasabay ng bagyong Karina. May lugar pa nga na lampas tao ang tubig baha. Dahil dito, nakatanggap ng kaliwat ka ng batikos ang pamahalaan mula sa mga kritiko at mismong sa mga ordinaryong mamamayan at binansagan pang sinungaling. Ito'y dahil sa kabila raw ng maraming flood control projects na ipinagmayabang ng pamahalaang Marcos Jr. ay dumanas pa rin ang mamamayan ng matinding pinsala dulot ng malawakang pagbaha. Ang ilang senador hinanap ang bilyong halaga ng pondong inilaan sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority na tila hindi umano nagamit. May kumalat pa sa social media na mayroong 787.6 billion pesos na pondo ang MMDA sa loob ng nakalipas na 2 taon para sa flood control. Gayunpaman, tinawag ito na fake news ni MMDA Chairman Romando Artes. Sa press briefing sa Malacanang nitong Martes, nilinaw ni Artes na nasa 1.8 billion pesos lamang ang kanilang budget para sa flood control program noong 2023 at 2.2 billion pesos ngayong 2024. Kasama na anya rito ang 400 million pesos budget para sa operasyon at maintenance ng 71 pumping stations sa NCR. Is fake news. In fact, sa history po siguro ng MMDA, we are already 49 years. Baka yung total budget po namin sa 49 years na yan ay hindi pa naka 87 billion. So, mali po yung kumakalat sa post na 787.6 billion ang budget ng MMDA for flood control projects sa
2 taon. Samantala, ipinahayag ng MMDA Chair na maaari pa ring makaranas ng pagbaha ang mga residente ng Malabon at Navotas. Ito'y hanggat hindi pa nakukumpuni ang nasirang Tango-Stanza Navigational Gate at kung sasabayan pa ng high tide at malakas na pag-ulan. Aniya, posibleng matatagalan pa ng 1 buwan bago maisaayos ang naturang floodgate. So ang timeline po natin, 2 weeks po yung pagdidesilt. Pero habang naman pong dinidesilt yung area, ginagawa naman po yung fabrication ng nasirang pyesa para as soon as maiangat po siya, maikabit po in a week or 2 yung ano. So more or less mga 1 month po yung timeline natin, weather permitting. Sa sectoral meeting sa Malacanang, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bunuan na ipinaalam niya sa Pangulo na mahigit 5,000 flood control projects ang ipatutupad ng ahensya. Pero sa paras briefing, hindi nakapagbigay ng direktang sagot si Bunuan sa tanong kung may tsansa bang maging flood-free ang Metro Manila. Sambit lamang ng kalihim, may ibsan lamang ng 70% hanggang 80% ang baha sa NCR kapag matugunan na ang problema sa basura at makumpleto na ang flood control management programs ng gobyerno. There are still many low-lying areas in Metro Manila. Ang kwan lang natin dito is to mitigate the flooding problems in Metro Manila. No? I-trap muna natin yung mga tubig baha na nanggagaling sa watershed, particularly in the Sierra Madre Mountains. No? And so that yung pagdaloy ng tubig baha will be controlled. Nabanggit naman ng DPWH. Sir, unahin mo yung i-trap yung mga corrupt, sir. Baka yung mga budget nyo, sir, napupunta dyan sa mga bulsa nyo, sir. Yun muna, unahin yung i-trap, sir. Chief, nakabilang sa Drainage Master Plan ng Pamahalaan ang Marikina Dam Project, Parañaque Spillway at pagtugon sa problemang dulot ng basura lalo na sa bahagi ng informal settlers. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News. Attorney, bumabaha pala tayo ng pondo dito sa ating flood control project pero yan, Tuloy baha pa rin ang pagbabaha. Oo. Sa bagamat bumaha na ang pondo sa flood control, tuloy-tuloy pa rin ang baha sa Metro Manila at sa buong Pilipinas. Nagpapatunay lang po na talagang kinakailangan gumawa tayo ng mga hakbang nang mabawasan ang korupsyon dyan sa budget ng flood control. Kasi kung lahat naman po yung budget na inukol para sa flood control ay ginastos para sa flood control, siguro naman po naibsan na ang problema natin sa pagbabaha. Ang sabi nga ni Senator Joel Villanueva, no? At saka ni Senator Amy Marcos, dito sa dalawang nakalipas sa taon sa administrasyon ni Presidente Marcos Jr., hindi naman bumababa sa 1 billion kada araw ang nagagastos para sa flood control. At in fact, itong 2024, tumaas pa ng 1.35 billion a day ang ginagastos natin. So ang suma total, hindi po bababayan ng 400 billion kada taon. At ito nga yung pinagyabang ni Presidente, nakabahagi ng 5,500 na mga flood control projects na di umano'y natapos ng gobyerno. Pero ang tanong nga po, bakit ganyan ang naging resulta matapos ang Karina? Hindi naman yan super typhoon. Yan ay hindi nga diniklarang typhoon signal number 4 pero kasing lakas ata at kasing dami ng ulan doon sa Ondoy na naging super typhoon. No? Isa pa nga pala yan. No? Bakit kaya ganyan yung ating naging weather forecasting? No? Hindi natin anticipate na ganito talagang dilubyo ang ibibigay nitong Karina. No? Sana naman, siguro kung naglagay ng signal number 4, mas maraming nakahanda dahil sa tingin ko napakataas ng figura ng mga namatay dito sa bagyong ito. No? Kasi iniisip siguro nila, well, ano lang yan, normal lang yan, habagat lang yan. No? Pero yun nga po, tignan nyo naman kung gaano katinding tubig ang binuhos ng bagyong Karina. No? So sa akin po, dapat po may managot. Pera po ng bayan yan. Hindi po yung barya. Yan po ay napakalaki. Hindi po pwede na pipikit na lang natin ang ating mga mata. At ang inaasahan natin kahapon nga sa Senado, magkakaroon talaga ng honest to goodness investigasyon dahil hihingi na naman ng napakalaking pera ang gobyerno para sa flood control na wala namang atang nangyayari. At siguro panahon na lahat ng mga kontratista ng 5,500 projects ng flood control, isa publiko na. At mga kababayan na natin ng isa-isa na mag-examine kung ano yung mga proyektong yan at tignan kung merong basehan para magdemanda nga sa graph. Dahil hindi po ako naniniwala na 1 billion a day in flood control budget, hindi maiibsan ang pagkabaha sa Maynila. Para bagang linagay lang nila yan na sa budget para sa flood
So, mantakin mo mga kababayan, mga kabukid, 1 billion a day. My God. Pag bilangin mo yung 1 billion, ilang taon kaya yan? O bakit walang may nangyayari sa 1 billion a day na budget para sa flood control? Tapos, isang bangala ng barko. Nawawala na agad ang flood control. Ano ba yan? Tuloy. Control at wala naman pong nangyari at mukhang napunta lang sa bulsa ng kung sino-sino. Huwag na po nating hayaan itong magpatuloy dahil tayo po ang naabirya. Ang taong bayan po na siyang nagbabayad para sa flood control, ang siya ring naabirya kapag hindi po nagagamit sa proyekto na nakaukol lang nga para maibsan itong problema ng pagbaha pero tingnan nyo yan. Nature as fact checker. Hindi na po Rappler, hindi na po kung sino-sinong fact checker. Kalikasan na nag-fact checker. Hindi totoo po na nailagay sa flood control projects yung mga budget na nakalaan para sa flood control. Saan napunta at saan po ang pananagutan? 1.35 billion ngayong taon, kada araw ang budget. Mas mataas ito compare sa 1.079 billion last year, kada araw. Maliban pa ito pala, attorney, sa nasa 1.44 billion pesos a day na flood control related budget na naka-allocate sa DENR, DOST at MMDA. So pumapatak, mahigit 2 bilyon kada araw ang nagastos natin di umano para maibsan ang problema ng pagbabaha. Maliban dito, so kung 2 billion yan, lagay mo na ng 2 billion, 365 times 2, abay tama nga, mga 700 billion ang nakalaan sa isang taon man lang, no? Para sa flood control at yan po ang resulta, bahang-baha pa rin ang Metropolitan Manila. Oo. And for 2025 naman, attorney, sinasabing tumaas pa ang hininging budget ng DPWH at ng MMDA. Sa proposal ng sa NEP, no, sa ilalim ng NEP, sa proposal 900 billion pesos ang budget for DPWH, kung saan 254 billion pesos ang nakalaan sa flood management program. Mas tumaas ito, yung mas mataas ito compare sa noong para sa ngayong 2024, habang yung MMDA naman 5.5 billion pesos na budget nila, or 2.4 billion ang nakalaan for flood control. So yun nga po, pumapatak na mahigit 2 bilyon kada araw ang ginagastos galing sa kaban ng taong bayan para sa flood control para maging completely flooded ang Metro Manila kapag merong bagyo. Akin po ang sigaw ko, pananagutan. Hanggang hindi po natin pinakukulong ang mga buwaya na lumamon ng salapi para maibsan ang problema ng pagbabaha, hindi po malulutas ang problemang yan. Nature will not solve the problem. Nature brings the flood. Pero ang taong bayan ang nagbayad para sana maibsan. Anong ginawa ninyo? At kayo namang mga nangurakot dyan, di ba? Pati kayo, nagkaroon din naman ng danyos dahil sa pagbabahang yan. Ano ba yan? Pero di ba kayo nang ilabot dyan? Attorney, ikaw ba'y kumbinsido din doon sa dahilan ng gobyerno, particular na ng DPWH, na dahil sa basura, kaya malawakan yung pagbaha dito sa Metro Manila? Hindi ba noong SONA ng Pangulo, iyan ang isa sa kanyang mga achievement na pinagyabang sa kanyang SONA na nakakolekta ng mahigit around 40,000 na tonelada ng mga basura ang nakolekta? Well, alam niyo po, dati ng problema yung basura na yan. Sinong sisisihin kung problema rin yan sa basura? Kung hindi gobyerno rin, di ba? So kapabayaan na po yan dahil sa mulat mula, problema yan. Pero sa tingin ko naman, honestly, ang mga Pilipino nagkaroon na ng disiplina na hindi magtapon sa mga estero dahil sila mismo ang nagkakaroon ng danyos kapag bumaha ng matindi sa kanilang lugar dahil sa mga basura. Ang totoong dahilan po sa pagbabaha, yung desilting at dredging na pinaglaanan ng pondo, na napakalaking pondo, 2 billion a day, hindi po ginamit sa desilting at sa dredging. Binulsta. Kaya po ganyan ang nangyari sa Metropolitan Manila.
Ano ba nangyari mga partners doon sa investigasyon sa Senado kahapon? Wala. Inaantay natin yan. Na-postpone eh. Pero yun nga, nagkaroon ng press briefing. Pero yun nga, ang tingin ng ating mga kababayan, yung sa pondo para sa flood control project, para bang nasabay doon sa naano din ng baha. Diba? Naano talaga ng baha ang pondo ng flood control. Ang sabi pa nga ni Senador Joel Villanueva, okay lang sana kung dati hanggang bewang yung level ng tubig, tapos naging hanggang na lang, bukong-bukong na lang daw. Mas okay pa. Kumbaga merong pagbabago. Pero ngayon wala eh, mas lumala pa raw. Marami din tayong mga nakapanayam na sinasabi nila na first time nilang matamaan ng ganong klase ng epekto ng mga pagbaha, o di kaya ay naaalala nila yung panahon ng bagyong Ondoy, kung saan ilang taon na po ang nakalipas noon, at marami na siguro mga pag-aaral at marami ng mga pondo na nailaan para sa flood control projects. Well, yun nga po linamon ng mga kurakot sa gobyerno. At itong nangyari pong pagbabaha, yan po talaga ay paalala sa atin na may kapal. Na kapag tayo pong mga ordinaryong mga mamamayan ay hindi kumilos laban sa korupsyon, talagang lulubog literally po ang ating bansa sa baha. Dahil po sa talaga namang ayaw ko gumamit ng masamang salita, no? Dahil nasa internet pa rin tayo. Dahil sa walang yung hanggan ba yun? Hindi, satisfaction, yung walang yung walang limit, tawag sa Tagalog noon, yung hindi mo masatisfy na paghangad na mangurakot na mga taong gobyerno. Ilan lang naman siguro, lalong-lalo na yung mga in charge sa flood control. Oo, at marami din sa ating mga kababayan nagtatanong, saan ba napunta yung pinagyabang ng Pangulo na mahigit 5,000 at 500 mga flood control projects? Dapat bang malaman din ng publiko at ma-explain din na attorney ng gobyerno kung saan-saan mga lugar ito? Ito ba'y nakapokus dito sa Metro Manila o ano bang mga lugar para malaman natin kung ano pa yung ongoing? Calling, Secretary Garafil, karapatan ng taong bayan, magkaroon ng impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Yung mga flood control projects po, nakabahagi ng 5,500 dito sa Metro Manila, karapatan po namin bilang mga nagbabayad ng buwis na malaman kung sino yung mga kontraktor na yan. Kahapon, dahil nagkaroon ng sectoral meeting with President BBM dyan sa Malacanang, ay buong ipinagmalaki at giniit ng Department of Public Works and Highways attorney na epektibo ang mga flood control programs ng pamahalaan. Sabi pa nga niya dito, and I quote, I think it helped a lot, actually, it helped a lot yung mga initial flood control programs that had been implemented over the years. Hindi naman natin sabihin na nasayang lang yan. Sabi pa nga niya dito, and this is evident enough that yung sinasabi nga natin ng Ondoy, the floodwater stayed in Metro Manila for more than 2 weeks. Ito na ngayon, which some of the flood control projects that were implemented over the years, yung engineering interventions and other projects that were implemented, kita naman natin that the floodwater has receded quite faster than Ondoy. Pero ang Pag-asa, attorney, hindi kinukumpara ang Ondoy dito sa nangyari last time. Kasi yung Ondoy talaga malakas ang hangin. Malakas ang hangin. At saka tumama talaga dito yung bagyo. Yung mata. Yung Katrina kasi, Karina kasi, nasa karagatan lang siya. Hinihigop lang niya at pinapalakas lang niya itong habagat. At yung habagat na yun, yung nagpapaulan dito. And doon sa Ondoy kasi, ilang linggo matapos tumama ang Ondoy, meron na namang panibagong bagyo. So hindi natin, sabi nga ng Pag-asa, hindi pwede ikumpara kasi magkaiba yung pangyayari niyan. Pwede daw ikumpara last 2012 ata, na habagat lang yung nandito sa Metro Manila, pero may bagyo tayo, pero nasa karagatan lang, hinihigop lang niya. Ibig sabihin, it could have been worse. Kung talagang yan ay super typhoon at dumaan talaga yung mata ng bagyo sa Metro Manila, it could have been worse. So siguro doble hanggang triple ang naging baha kung nangyari yon. So ano pa ho aasahan natin? Ito po talaga hindi super typhoon. Pero talagang lumubog na ata ang hindi ko alam kung anong estimate kung ilang porsyento ng Metro Manila ang lumubog eh. Pero sa akin tingin, hindi bababayan sa 50% ng Metro Manila ang lumubog. At hindi lang mga lumubog yung medyo mga matataas na lugar, no? Ilang portion ng Quezon City at siguro doon sa ni Antipolo na may bundok, yan po talaga mga mabalabunduking lugar at hindi lulubog, no?
Pero kinakailangan po alalahanin natin na kung ito ay Super Typhoon number 4 at tumama muli sa Metro Manila, mas matindi po ang mangyayaring pagbaha. Talagang maaanod na yung mga bahay na mga nakatayo sa mga estero at sa mga ilog natin. Talagang completely siguro hanggang bubong na yan. At alam naman natin na yung Undoy, maraming lugar, gaya ng mga lugar na nakatabi ng Marikina River, talagang hanggang bubong na umabot ang baha, no? At meron naman talaga mga lugar ngayon na talagang hanggang bubong na umabot. Ito, attorney, ang hinala naman ng ibang senador, dahil sa reclamation dyan sa Manila Bay, kaya't nagkaroon itong mga pagbaha. Kasi isa sa mga ebidensya nila dyan is yung dyan sa Senado. Hindi naman daw binabaha ang Senado. Pero during that time, na ilang metro lang ang layo mula sa Manila Bay rin, ay binaha sila. Kaya isa sa mga pagdududa nila is itong nangyari din na reclamation dyan sa bahagi na yan. Siguro dapat kumuha tayo ng expert resource person dito, si Mahar Lagmay ng UP, no, na sa Department of Geology, yung NIGS, no, para maintindihan natin kung paano nga itong reclamation ng Manila Bay, kung ito talaga ay nakakaapekto sa mga mas matitinding baha na ating pong nakita diyan sa Pasay, sa Maynila, katabi ng Manila Bay, kasama na diyan sa Bulacan, kung saan nagkakaroon nga ng malawakang reklamasyon. Binabasa ko yung komento ng ating mga kababayan doon sa post ng Presidential Communications Office na iniulat ng DPWH at MMDA sa Pangulo na naging epektibo yung flood control projects. Pero mababasa mo dito sa mga komento, sabi dito halimbawa, sabi itong isang netizen, kaya pala hanggang baywang ang baha at halos buong Metro Manila ang binaha dahil sa effective ang flood control. So, ganyan. Sabi pa nga dito, they say the proof of the pudding is in the eating. The reports to the President don't resonate with what Metro Manila and all affected places experienced. Report also what went wrong and long-term solutions. Ito rin yung ating gustong marinig. Sabi pa dito ng isang netizen na sa post ito mismo ng Presidential Communications Office na ipinagmalaki pa rin na naging effective. Sabi dito, napaka-effective yung proyekto. Yung baha, pag nakapasok, di na nakakabalik sa ilog. so yung mga komento ng ating mga kababayan. Sabi dito, sikapin mong makabawi sa nalalabi mong taon dahil sa sunod, hindi ka na makakaulit sa mga Pilipino. Sinayang mo ang pagkakataon na binigay sa'yo. Diba? Okay. Ang sabi dito, meron nagsabi, 144 billion daw ang budget, sabi sa Senado. Ewan ko ba, sino kaya itong 144 billion? Yan yun. Yan yung nababanggit din natin, kaugnay doon sa naging pahayag ni Senador Villanueva. Yan ang talong, mga ating mga kababayan, ang kanilang pulso, komento. Kung basura ba talaga ang dahilan o dahil sa hindi tamang paggamit ng pondo para dito sa flood control project. Or dahil dun sa mga opisyalis na dapat nang ibasura. Yun. At ano rin ang baha, attorney. So, ayun, sa akin mga kababayan, hindi ginamit ang budget. Napunta talaga sa bulsa ang budget. Kaya yung flood control, binanggalan na ng barko. So, ayan, talagang bumabaha ang budget pero walang project na gawa. So, ibinulsa in short. So, doon nagtatapos yung balita natin, guys. Salamat sa inyong panonood. Huwag niyo kalimutang i-subscribe, i-like, at i-share ang video ito. Salamat sa inyong panonood. Magandang araw. Peace.